Magandang umaga, ako po si Benison Estareja at meron pa rin tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Typhoon with international name na Saula at may local name na Guring. Patuloy po na lumalapit sa ating kalupaan itong si Bagyong Guring at nasa layong 185 kilometers na lamang po east-northeast of Apari sa Cagayan. From 120 kilometers per hour kagabi, lumakas pa ito into 140 kilometers per hour, malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 170 kilometers per hour. At mabagal pa rin po kumikilos itong si Typhoon Guring, nasa 10 kilometers per hour lamang, timog kanluran. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin nyo itong kulay pula at kulay orange, associated po ito sa malalakas na mga pag-ulan, apektado na ang malaking bahagi po ng Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Asahan po ang makulimlim na panahon at may mga pag-ulan ngayong araw at malakas na hangin, habang minomonitor din po natin ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, higit 1,900 kilometers silangan ng Southern Luzon at base po sa ating analysis ay mananatiling malayo yung itong low pressure area sa ating kalupaan at hindi makakapekto directly sa ating bansa. Base po sa ating latest track, inaasahan po within the next 24 hours or ngayong araw, kikilos patimog itong si Bagyong Guring at kikilos dito sa may silangan po ng Cagayan and Isabela. So base po sa ating latest track, lumawak yung bagyo, nasa around 450 kilometers po yung diametro or kabuang lawak nito. At ibig sabihin niya, nakakaranas po ng mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi po ng Cagayan as well as Batanes and Eastern Isabela sa mga susunod na oras. Meron din tayong associated dito sa kulay red na circle. Ito po yung mga pang-signal numbers 3 and number 4, yung may pinakamalalakas po na hangin dahil kay Bagyong Guring. Pagsapit naman po bukas, inaasahang kikilos, unti-unting palayo no. Ito pong si Bagyong Guring at posibleng lumakas bilang isang super typhoon pagsapit po ng gabi. Then inaasahan po na magluluping na ito panorte at kikilos po pagsapit ng Monday pa northeast, then northward, then pagsapit po ng Monday and Tuesday, kikilos na ito pa northwest at mas bibilis na po yung direksyon. So generally, ang isang bagyo ay mabagal ang pagkilos kapag lumiliko pa ng direksyon. But then knowing na itong bagyo na ito ay kikilos na pa northwest, mas bibilis na ito habang patungo po dito sa may Taiwan pagsapit po ng Wednesday. Isa dun sa mga factor kung bakit nagkakaroon po tayo ng looping or pag-ikot ay dahil dun sa high pressure area dito po sa paligid ng mainland China. Pagsapit po ngayon at bukas, malakas yung high pressure area kaya sumusubsub pababa po yung isang bagyo. But knowing po pagsapit po ng Lunes at Martes, hihina na yung high pressure area dito, nagkakaroon na ng wave para po tumaas, umakyat at dumiretso po dito sa may mainland China itong si Bagyong Guring. Sa ngayon po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa dalawang lugar. Dito po sa extreme northeastern portion of mainland Cagayan kabilang ng mga bayan ng Santa Ana and Gonzaga at sa bahagi po ng Isabela kabilang ng Divilacan, Palanan, and Macunacon. So sa mga nabanggit natin na lugar, within 24 hours, makakaranas po ng mga pagbugso ng hangin. Minsan lumalakas po ito at posibleng magdulot po ng pagkasira ng pananim, pagkasira ng mga maliliit na puno, at pagkasira ng bahagi po ng may hinang istruktura kabilang na ang mangyayari sa pawid or sa kahoy. Meron naman tayong signal number 1 dito sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion of Isabela, at sa northern portion po of Aurora, asahan po yung mga pagbugso ng hangin sa susunod po na 24 oras. At habang patuloy po na kumikilos patimog itong si Bagyong Guring, within the next 48 hours, possible pa rin po magkaroon tayo ng tropical cyclone wind signal sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley and Aurora Province. In terms of heavy rainfall, ngayong araw at bukas, asahan po natin ang pinakamalalakas na ulan sa eastern portion ng Cagayan. So possible tayo magtaas ng heavy rainfall warnings doon, mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Meron naman tayong 50 to 100 millimeters na ulan or nasa light to moderate with at times heavy rains dito sa Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, eastern Isabela, northern Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Northern Aurora. So mag-ingat din po sa minsang malalakas na mga pag-ulan over this weekend na posibleng magdulot ng baha or landslides. Samantala, yung habagat or southwest monsoon, pinalalakas pa rin po sa ngayon itong si Bagyong Guring. So asahan din po ang mga pag-ulan dun sa mga lugar na malayo dun sa bagyo. Pagsapit po bukas or ngayong araw, asahan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro ang pinakamalalakas na mga pag-uulan doon. Mga light to moderate with at times heavy rains pa rin.
At pagsapit bukas at sa Lunes, patuloy ang mga pag-ulan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Then affected na rin po ng mga pag-ulan, paminsan-minsang malakas na ulan, ang Cavite, Batangas, malaking bahagi po ng Palawan at Western Visayas. So mag-ingat din po sa mga posibleng baha or landslides at magantabay po sa updates ng Pag-asa regarding sa mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Pagdating naman po sa lakas ng hangin, possible po yung gusty conditions sa maraming lugar sa ating bansa. Epekto po yan ng southwest monsoon. Apektado ng gusty conditions ang Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region ngayong araw. Then pagsapit po bukas at sa Lunes, malaking bahagi pa rin ng Aurora, Bataan, NCR, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region ang magkakaroon ng gusty conditions, plus halos buong Visayas and Zamboanga Peninsula at mga probinsya pa ng Dinagat Islands and Camiguin. Inulit natin, ito po ay dahil sa habagat at pinaka-affected ang mga nasa coastal areas at yung mga nasa may kabundukan. Meron din po tayong gale warning epekto ng paglakas itong si Bagyong Goring. Pag malakas ang hangin, mataas ang mga pag-alon. So possible po yung hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, and Aurora. So ibig sabihin po kapag meron tayong gale warning, possible yung mga sea travel suspensions. But knowing po na itong mga lugar din na ito ay meron pong tropical cyclone wind signal, most likely po ay suspended na ang sea travel sa anumang uri ng sasakyang pandagat. At sa mga susunod na araw, possible na mas marami pang lugar po yung magkaroon ng gale warning. Kabilang na dyan ang silangang baybayin pa po ng Southern Luzon, itong Quezon Province and Bicol Region. Possible po yung mga suspensions for small sea vessels. At ilang lugar pa po dito sa Katimugan, Luzon at sa may West Philippine Sea, possible po na magkaroon din ng matataas na mga pag-alon, knowing na pinapalakas nitong si Bagyong Goring ang southwest monsoon. Inuulit natin, no, ito po yung official talk ng Pag-asa, magkakaroon po ng looping na track itong si Bagyong Goring sa loob ng 4 na araw. So hanggang sa Tuesday ay iikot po in general counterclockwise ang bagyo. At simula po Tuesday hanggang Thursday ay kikilos ng mas mabilis pa-northwestward dito po sa bahagi po ng Taiwan at posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Thursday ng gabi. Pagsapit po bukas, mataas ang tsansa na ito ay maging isang super typhoon or napakalakas po na bagyo, pero inaasahan din po na unti-unting mas malayo naman ito sa ating kalupaan kumpara sa ngayon kung saan ito ay nasa typhoon category. Bukod dito sa Bagyong Goring at dun sa low pressure area na weather disturbances, yung pinakampabantayan po natin ay yung habagat or southwest monsoon in many areas of the country. So patuloy na lalakas po ito at ito yung magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pinaka-apektado po ng mga pag-ulan, ito pong Cagayan Valley pa rin po, eastern portion of Cagayan and Isabela, stormy weather po, masungit ang panahon. Batanes, rest of Cagayan, rest of Isabela, and northern portion of Aurora, rains with gusty winds po ang mararanasan ngayong araw, epekto ni Bagyong Goring. The rest of Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region, Central Luzon, NCR, Calabarzon, and Mimaropa, asahan po ang makulim na panahon sa halos buong araw at sasamahan ito ng kalat-kalat na mga pagulan and thunderstorms, dulot po ng southwest monsoon. Habang sa Bicol Region, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan, mataas din po ang tsansa ng mga pulupulong ulan dahil din sa habagat. Ngayong araw po, asahan po ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan dito sa buong Kabisayaan. So mababa ang tsansa ng mga pag-ulan sa ilang lugar, but then dito sa may Western Visayas, pagsapit po ng tanghali, mataas na ang tsansa ng mga thunderstorms. Sa Mindanao po, hindi naman po lahat uulanin ngayong araw, pero asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms or pulupulong ulan plus the effect of southwest monsoon over Zamboanga Peninsula, dito rin po sa may Bangsamoro Region, and over northern Mindanao, lalo na sa Bukidnon. Mataas ang tsansa ng severe thunderstorms. For the next 3 days over here in Metro Manila, magdala po ng payong kung lalabas ng bahay dahil may epekto na po ng habagat, may kalakasan ng ulan bukas, then Lunes and Martes, bahagyang maulap or mostly cloudy skies naman po tayo, then sasamahan din ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, so mag-ingat din po sa mga pagbaha. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa Baguio City, unfortunately, makulimlim po na panahon ng mararanasan at maulan din. Bukas hanggang sa mga susunod pa na araw, asahan po natin ang mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Mag-ingat po sa mga posibleng pagguho ng lupa, hindi lang dito sa Baguio, malaking bahagi po ng Bicol Region kung saan maraming bulubundukin.
Sa ating mga kababayan sa Kabikulan, for the next 3 days, apektado po ng habagat or southwest monsoon pa rin ang malaking bahagi ng Kabikulan at aasahan din po yung mga light to moderate with the times heavy rains. So kung lalabas po ng bahay, magdala po ng payong, asahan din po ang mga gusty conditions at maalon na karagatan. Sa ating mga kababayan sa Kabisayaan, by tomorrow sa Metro Cebu, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mataas na tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Then pagsapit ng Lunes and Martes, mostly cloudy skies na at asahan po ang mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So mag-ingat din po sa mga baha or landslides. At panghuli sa atong mga kaigsonan din na over Metro Davao or in the entire Davao region na rin po, no, walang direct effect galing dito sa Bagyong Goring. Pero aasahan pa rin natin yung mga pulu-pulong ulan, localized thunderstorms lamang po ito na walang kinalaman sa bagyo, simula po sa hapon hanggang sa madaling araw, but for the rest of the day, partly cloudy skies. Si Haring Araw ay sisikat 5:44 a.m. at lulubog 6:14 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.